Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng pizza puto. Mag-umpisa na po tayo. 1 cup of all-purpose flour lang po yung gagamitin natin dito. 1 tablespoon ng baking powder and 1/2 cup ng white sugar. Pwede po kayong magbawas sa sugar. Kung gusto nyo pong magbawas, mas less ng tamis, pwede po yun. So, haluin muna natin itong ating mga dry ingredients. Pagkatapos, ilagay natin yung 1 cup water. At saka yung isang pirasong itlog. Okay lang po yan kung anong meron kayong itlog dyan. Kung XL or jumbo na itlog ay ayos lang. Then, haluin lang siya natin hanggat sa mag-combine yung lahat ng mga ingredients natin. Nang wala nang buo-buo ng mga flour, kailangan maayos yung pagkakamix natin. Ayan, kapag gaganyan na po is pwede na po yan. Makinis na yung ating mixture at wala nang buo-buo. So this time ay ilagay naman na po natin yung ating ham. Ni-slice po yan. 2 square lang yan ng ham. Pwede kang magdagdag kung gusto mo po. Pero kung hindi naman ay ayos lang kasi may toppings pa naman po tayong ham na ilalagay dyan. So, ihalo lang natin sa mixture. Then mag-add din po ako dyan ng green and red na bell pepper. Na-chop ko po yun ng maliliit. Ayan, haluin lang natin at pagkatapos po ay i-grease natin yung mga photo molder. Konting oil lang po ang pinang-grease ko dyan. At this time, mag-assemble na tayo. So, 2 tablespoon po ng ating mixture. At ang gamit po natin na molder ay large. So, maglalagay lang ako dyan ng ham. Tapos, yung pineapple tidbits. Tapos, yung ating red bell pepper and green bell pepper. Alam nyo po ba na napakaganda po nitong panghanda? Isali nyo po ito sa handa nyo ngayong darating na Noche Buena. Ayan. Next po, tuloy-tuloy lang hanggat sa maubos natin yung mixture na yan. Konti lang din naman po yan. So, yung slice naman po ng ham, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong maging slice ng ham. At kung ilang piraso yung gusto nyong ilagay dyan sa pinaka-toppings. Ayan. Pwedeng 2 ham, pwedeng more, di ba? Depende na po sa'yo. At tuloy-tuloy lang natin yan na gagawin hanggat sa maubos natin yung ating mga mixture. At dapat po this time, nagpapakulo na rin kayo ng tubig sa steamer na gagamitin nyo. Ayan, dahil ayos na po, ilagay na natin sa steamer. At dahil kumukulo na yung tubig ng ating steamer, diretso na po yan. Naglagay lang po ako dyan ng cheese at steam na po. After 10 minutes, ito na po yung itsura ng ating pizza puto. Di po ako dyan naglagay na pizza sauce kasi hindi po maganda yung itsura kapag may pizza sauce. Pwede siguro tayong maglagay dyan sa ibabaw after ng maluto. Pero hindi siya pwedeng isabay doon sa pagluto kasi messy po ang itsura. Ayan, ang ganda kasi yung ilalim ng ating mga pizza puto ay makinis. Wala man lang pong dumikit doon sa mga puto molder. O, diba? So, dahil 7 lang yung kayang may steam, sa ating steamer kasi rice cooker lang po yung gamit natin na yung pinakakaldero ng rice cooker. Yun yung gamit natin. Ayan. So, ito na yung ating finished product.
ang ating pizza puto, 'di ba? Bagay na bagay po 'yan panghanda ngayong darating na Noche Buena. So para naman makita nyo yung loob, ay bibiyakin po natin yung isang piraso para ipakita ko po anong itsura nung nasa loob ng ating puto. So ayan po siya. O 'di ba ang ganda?